Hallelujah! Magandang araw po muli mga kapatid ko sa Panginoon. Muli na namang nandito po ang inyong pastor para maghatid sa inyo ng encouragement na nagmumula sa salita ng Diyos. I hope na kayo po ay patuloy na nauuhaw sa salita ng Diyos at patuloy na tayo ay nag-aaral at nananalangin sa Panginoon kahit na naka-quarantine po tayo. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoong Diyos. At isang napakagandang awitin muli o mensahe ng awitin ang gusto ko pong iparinig sa inyo. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are
Okay, this time, mga kapatid sa Panginoon, I would like to encourage you na samahan niyo po ako sa prayer and panalangin po natin yung mga affected ng COVID-19, yung may mga karamdaman na po ngayon na nagpapagaling, yung mga PUI, yung mga PUM, pag-pray natin sila na maranasan nila yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. At kung meron po kayong mga gustong isama sa prayer, na alam niyong may mga karamdaman sa oras na to, let us declare that Jesus is our great physician. Let us pray, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa oras na to, Lord, at naunawaan namin na meron kaming isang totoong manggagamot. Dakilang manggagamot, walang iba kundi kayo, Panginoong Diyos. At sa pangalan niyo, Panginoong Hesus, ay aming itinataas. Lubos kaming nagtitiwala na walang imposible sa inyo, Panginoon. Jesus, kayo po ay hindi nagbago, noon pa man, ngayon, at magpakailanman. And sa pagkakataon na to, Lord, nais namin itaas sa inyo ang mga kababayan namin, mga tao, buong mundo na affected ng COVID-19. Lord, I believe, Panginoon, that there is healing, there is power in your name. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sila sa oras na to. Patuloy niyo po silang abutin. Patuloy na ang inyong mapagpagaling na kamay at pangalan ay maranasan po nila, Panginoon. At hindi lamang sila makaranas ng kagalingan physically, but spiritually, O Lord, and mentally, pagalingin niyo rin po sila, Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid namin na mga kapitbahay o relatives, Lord, hindi man namin ma-mention yung name, kilala niyo po silang lahat, Panginoon. Even yung mga tao doon sa Facebook na nakikita namin, na humihingi ng tulong, walang pangpagamot, may mga matitinding karamdaman, mga cancer, O Lord, sa inyo may pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang tanging pag-asa nila, Panginoong Hesus. Mahabag po kayo sa kanila at sa aming lahat, Panginoon. Maging yung mga kapatid namin sa buong C4 family na may mga karamdaman sa oras na to, Lord. Sa pangalan niyo, Panginoong Hesus, we declare healing, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at sa inyo lamang ang pinakamataas puri. In Jesus' name I pray. Amen. And glory to God. So, sabi po ng awitin doon that God is our healer. Jesus is our great physician. So, yan po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Yung sabi ng Panginoon that He is our Jehovah Rapha. So, yan po ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 15, verse 26 to 27. Purihin ang Diyos. Okay, hallelujah, purihin ang Diyos. Let us open our Bible. The book of Exodus chapter 15, verse 26 to 27. And he said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. In verse 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. So ito po ay makikita po natin dito yung declaration ng ating Panginoong Diyos that He is our great physician. Last week, pinag-aralan natin yung salitang o yung pangalan ng ating Panginoong Diyos that He is our Jehovah Nissi, na ang ibig sabihin, siya po yung nakikipaglaban sa atin sa lahat ng uri ng laban natin sa buhay, kahit po itong COVID-19. These times, ay gusto ko po namang ibahagi sa inyo yung ibang katawagan ng ating Panginoong Diyos that He is also our Jehovah Rapha. Ang ibig sabihin dito, siya daw po ang dakilang manggagamot. Meron po akong tatlong objective na gustong ibahagi sa inyo na may connection po dito sa ating binasa sa Exodus chapter 15 verse 26 to 27. Number 1 ay pinakikita dito ng Lord yung na marami siyang mga bagay na
o maraming uri ng karamdaman na pwede siyang pagalingin. O God can heal any kinds of diseases. And number 2, to know why people experience o bakit inaalaw ng Diyos na ang mga tao ay makaranas ng iba't ibang uri ng mga sakit or karamdaman. And number 3, on how to experience healing from God. So ito po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung sakit, ay lalong-lalo na sa ating kapanahunan, ay ito yung isa sa matinding problema ng mga tao ngayon, no? Kasi mahal yung magkasakit. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID-19. I don't know kung inyo pong napapanood yung mga balita ngayon sa social media na maraming mga tao ngayon yung humihingi ng tulong at kasi bakit po? Dahil sila ay tinatanggihan ng mga hospital. And I don't know kung totoo yun, pero 5 na po yata yung nabasa ko na ganun yung kanilang mga problema. At kung titingnan mo, parang napaka-worse, no? Eh yes, dahil totoong nangyayari po yan. And I don't know, hindi natin alam kung bakit tinatanggihan po sila. Yung iba, walang pera. Yung iba, may pera. At makikita po natin na dahil tinanggihan sila, ay namatay na lang po yung pasyente. So kung iisipin natin mabuti, ang hirap po ng kalagayan natin ngayon. Paano kung sa akin mangyari, sa iyo, sa family mo, wag naman po sana, ayaw natin mangyari yun. Pero hindi natin alam kung kailan ang sakit, di ba? Parang kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. What if tayo yun sa kalagayan na yun? Mahirap, no? May pera ka nga, paano kung tanggihan ka? Pero dito, gusto kong ipakita sa inyo na mayroong Diyos na mayroon tayong manggagamot na ipinakikita dito ang Panginoon. Lalong-lalo na kung ikaw ay mayroong magandang relasyon sa ating Panginoon. Hindi siya yung manggagamot na tumatanggi. Hindi siya yung manggagamot na mayroon pang mga discrimination or whatever dyan. Kundi siya yung manggagamot na totoo. Na kaya kanyang pagalingin sa lahat ng uri ng karamdaman mo. Now, tingnan po natin, anong uri ng mga karamdaman dito yung doon sa text na ating na binasa dito na pinagaling ng Panginoon. Number 1 na kinds of diseases dito, yung tinatawag nating physical diseases. Bakit po? Kung makikita natin, no, doon sa Exodus chapter 15 verse 23, ay sabi dito, when they came to Mara, they finally found water, but the people could not drink it because it was bitter. No? So ang bayang Israel ay inalaw ng Lord na dalhin sila doon sa disyerto at mauhaw po sila ng 3 araw. Talagang uhaw na uhaw po sila. Nakakita nga sila ng tubig pero may kapaitan naman. Or kung titingnan natin, hindi natin lang bakit mapait. It's either merong lason yan o talagang pag ininom mo ay magkakasakit ka or pwede mong ikamatay. So makikita po natin ito yung sitwasyon nila na para bang kung i-connect natin sa ating kalagayan, yan yung sitwasyon natin ngayon, na maraming tao ngayon mayroong mga physical diseases. At itong COVID-19 na to ay isang uri ng sakit na nakakahawa, no? Na kaya nga tayo ay pinag-iingat po. At talagang ang gobyerno natin ngayon ay nagdo-double time. So speaking of bitter, no, makikita po natin na ito ay isang uri ng kalagayan nila na wala na silang ibang kapag-asa. Hindi nila alam yung gagawin. Pero, purihin ng Diyos, gumawa ng kaparaanan ng Diyos para pagalingin po sila doon. At sa ating kalagayan, kung titingnan natin din, ay para bang hirap na po tayo ngayon. Bakit po? Dahil yung ating mga dalubhasa, yung mga doktor po natin ay nangamamatay na at hanggang ngayon, wala pa rin I don't know kung may nakadiscover na ba talaga o inalaw na ng Lord na bigyan ng tamang vaccine para gumaling yung mga infected. Pero tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin ginugusto, no? Mapait. Bakit po? Wala tayong kalayaan, 'di ba? Hindi natin nagagawa yung ginagawa natin before. Yan yung isang uri ng sakit na mini-mention dito sa ating pinag-aaralan. And second, the kind of diseases na makikita natin dito, yung tinatawag na mentally diseases. Bakit po? So, ang government of Egypt, makikita po natin na yung pamamahala nila ay hindi gusto ng Diyos. Bakit po?
sila po ay talagang ang tingin nila doon sa bayang Israel ay alipin, o yung discrimination doon matindi, at talagang hirap na hirap po yung dinadanas nila doon. No? Bago sila makakain ay talagang hindi tama. Kumbaga hindi equal yung kanilang treatment po sa kanila. At in short, ang mga Egyptians o ang Parao ay kilala sila sa mga mapang-abusong uri ng kanilang government. Sa ating kapanahunan din po, no? Maraming mga ganyang tao na mayroong problema sa kanilang pag-iisip. Hindi po yung sinasabi nating nasisiraan ng ulo, kundi meron po silang mga trauma, meron silang mga depression, at isa sa dahilan dyan ay yung naabuso po sila ng ating mga nasa posisyon. No, hindi ko sinasabing ganun yung gobyerno natin ngayon. Maraming mga tao ngayon na nasa posisyon, ginagamit yung posisyon nila para pagsamantalahan yung mga tao, no? At ngayon na lang yung bigayan ng ating ng ayuda, no? Hindi natin sinasabing fail dito, pero bakit merong nagrereklamo? And ang totoo, meron talagang hindi patas at hindi nabibigyan. At nagre-resulta ito ng ng pagka-trauma o kawalan ng tiwala dun sa government. And speaking of abusive, no? Hindi lang sa gobyerno ito nangyayari, kundi sa merong mga company na talagang mapang-abuso, hindi binibigyan ng tamang sweldo yung mga tao, at kamakailan lang nakita natin yan sa isang balita, humihingi sila doon ng pagkain kasi pinabayaan sila ng company. Pero mabuhay kayo yung mga company na talagang hindi nyo pinababayaan yung inyong mga tauhan. And another example of abusive ay sa family nangyayari po yan, no? Merong mapang-abusong magulang, asawa, meron din mapang-abusong anak, at dumadating pa sa punto na mismong yung sarili niyang anak ay pagsasamantalahan, no? Marami po niyan hindi na nakapagsalita, trauma na abuse na yung kanilang pag-iisip dahil sa takot, no? Makikita po natin sa sa Exodus chapter 14 verse 10, nung tatawid na po sila doon sa Red Sea, no? Bago sila tumawid doon, talagang nakita ng bayang Israel na papalapit na yung mga Egyptian dahil gusto uli silang kunin. At nagpanik po sila, no? Kung pag-aaralan natin mabuti na karon sila ng takot kasi alam nila kung gaano kalakas yung government ngayon. So, dala-dala po nila yung sakit na yon o yung mental diseases na yan na pwede nating i-connect sa ating kapanahunan. At marami pa po. At another example dito na diseases ay yung pinakamahalaga sa lahat na gustong pagalingin sa atin ng Panginoon ay yung spiritual diseases po natin o yung karamdamang spiritual. Bakit ko po nabanggit po yan, no? Ang Egyptians o ang Ehipto sa pangunguna ng Parao ay malaki yung karamdaman nila sa kanilang spiritual aspect po nila. Bakit? Alam naman po natin na walang tamang pagsamba po sa bayan ng Ehipto. Yes, totoo po yan. At yan yung number one reason kung bakit gusto silang kunin ng Panginoon at alisin sila sa pamahalaan ng Ehipto, kasi gustong ibalik ng Lord yung tamang pagsamba. Because ang mga tao doon, imbis na tumawag sa totoong Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng buhay, ang tinatawag nila, ang ino-honor po nila doon ay yung mga ribulto o yung mga ginawa po nilang santo doon na yari sa ginto. Yun yung sinasamba nila. At yan po galit na galit ang Panginoon. And if we connect that sa ating generation ngayon, maraming tao pong ganyan, may karamdaman sa spiritual. At number one reason na po dyan, yung idolatry. No? Maraming tao ngayon, imbis na ang tawagan mo yung totoong Diyos, ang ino-honor po nila yung Diyos nilang binubuhat na mabibigat at lumuluha pa daw yan. No? Alam ko yung iba sa inyo dyan, marinig ako, pwedeng magalit at magtampo sa akin, pero bahala po kayo. Mas maganda na magalit kayo at magtampo sa akin kaysa ilihim ko sa inyo ang katotohanan. Na ang totoo, yan po ay hindi magandang practices. Yan ay isang uri ng sakit na dapat pagalingin sa ating kapanahunan ngayon. And I believe, and kung bakit meron tayong COVID-19 ngayon, isa sa reason yan na pinapakita ng Lord. Gusto tayong gumaling. Gustong ipakita niya sa tao ngayon na tumawag tayo sa totoong Diyos. At alam nyo, isa pang reason dito, kapag may karamdaman, may sakit doon sa bayang Ehipto, hindi talaga yung totoong Diyos ang tinatawagan nila, kundi yung mga salamangkero, yung mga
manghuhula. Yun yung sabi po dito, no? Kaya galit na galit ang Panginoon, no? Naninibugho ang Lord, pati yung bayan niya ay nadadamay. At sa ating kapanahunan, yung sakit na yan, dala-dala po natin, no? Imbis na ang tawagin mo, yung totoong Diyos, imbis na sa pastor mo dalhin, ganun dinadala ng mga tao doon. Kay Mang Kepweng, doon sa mga nandudura pa dyan, kung ano-anong mga esperatista, kuno dyan, ng mga manggagamot. Ang tawag dyan ay mga fake healer, o mga false prophet, yung mga tao na yan, no? So, mag-ingat po tayo at tandaan po natin na mas lalo po yung magpapalala ng sitwasyon at ng marami pang karamdaman sa buhay natin. So that is the 3 kinds of diseases na gusto kong ibahagi sa inyo na nakita ko dito na pwedeng pagalingin na pinagaling ng ating Panginoong Diyos. And second objective na gusto kong ibahagi sa inyo ay bakit ba inalaw ng Diyos na magkaroon makaranas ng mga karamdaman o ng sakit yung bayan niya, pati yung bayan ni Ehipto. So number 1 reason na nakita ko dito, kung ating babalikan, sabi doon ng Panginoon sa verse 25 ng chapter 15, ay para daw itest lang ng Diyos yung katapatan ng kanyang bayan. So bakit po, no? Ang Diyos pala dito yung nag-allow na hindi mainom yung tubig para tingnan niya kung talagang sa kanya tatawag pa rin yung kanyang bayan, kung magrereklamo ba sila o magtitiwala pa rin, no? And number 2 reason kung bakit inallow ng Diyos yung mga diseases na yan na maranasan nila, may kita natin dito na gustong ipakita po ng Panginoon that He is in control. Na kaya, kontrolado niya yung bawat situation na pwedeng danasin ng tao, no? Kasi pinakita dito ng Lord, no? And number 3, gustong ipakita dito ng Panginoon na kontrolado po yan at walang ibang pwedeng magpagaling sa iyo. Walang ibang pwedeng manggagamot na pwede mong tawagin na hindi ka pahihindian, kundi ang totoong Diyos, ang ating Panginoong Yesu Cristo. And number 4 reason dito na kung bakit inaalaw ng Lord ay, and of course, gustong ipakita dito ng Diyos that for every wrong decisions or wrong choice na gagawin ng tao, ay meron pong consequence. In other words, sa lahat ng mga kasalanan o yung mga bagay na pinipili mo na hindi gusto ng Panginoon, na lagi mong ginagawa paulit-ulit, mayroon po yung consequence. And one of the consequences na ibinibigay dito ng Diyos na inaalaw niya ay yun pong mga diseases. Alam niyo po, sa ating kapanahunan, nangyayari din yan, no? Ako noon, nung nagkaroon po ako ng sakit sa baga, nagkaroon din ako ng bukol, sa ilong, nagkaroon din po ako din ng tinatawag na bukol din daw yun, no? Di ko maintindihan kung bakit ako nagkaroon. Pero, one thing I realized na meron pala akong bagay na nagawa sa Panginoon din na hindi nakalulugod sa Kanya, na kailangan kong isuko sa. At nung ginawa ko po yun, ay kaagad, unti-unti pinagaling po ako ng Panginoon. Yes po. And minsan, sa family, nangyayari din po yan, no? Nagkakasakit ka, yung anak mo kagagaling lang, susunod yung anak mo naman, alam niyo yun, yung paikot-ikot lang. Sometimes, inaalaw po ng Lord yan para, ma-realize mo kung ano yung bunga ng pagkakamaling ginawa mo. Hindi para pahirapan ka, kundi ituwid ka ng Panginoon, kundi idisiplina ka, at ma-realize mo na mayroong Diyos na totoong nagmamahal sa iyo, handang magpatawad sa iyo, pero of course, handang magdisiplina sa iyo. Okay, yan po yung nakita ko mga kadahilanan dito sa text natin kung bakit inalaw ng Diyos yung mga diseases na yan. Now, yung number 3 objective na gusto kong ibahagi sa inyo is paano pinagaling ng Panginoon yung bayang Israel sa mga diseases na to, no? Ano yung mga ginawa nila? Of course, alam natin na walang imposible sa Panginoon, no? Healing is part of His plan sa mga tao, no? Hindi lang yung iligtas ang mga tao sa kasalanan, kundi pagalingin din tayo physically. Kung makikita natin si Jesus nung nandito siya sa lupa, no?
marami muna siyang pinagaling ng mga karamdaman physically. Marami siyang pinalakad, marami siyang mga bulag na pinagaling para makakita. Pero ang gustong pagalingin talaga sa atin ng Panginoon, yung espiritual na karamdaman po natin. Yun yung gustong mangyari sa atin ng Diyos. Pero dito, meron pong ginawa dito ang Panginoon kung paano sila pinagaling ng Lord. Sometimes, inaalaw ng Diyos na magpakumbaba ka muna. Kung maalala niyo si King Naaman, di ba? Bago siya pagalingin ng Panginoon, ang daming pinagawa sa kanya, no? Daming prosesong pinagawa sa kanya ng Panginoon. Kung tutuusin, pwede naman talaga siyang pagalingin, pero wala tayong magagawa. Gusto ng Lord yun para sa ikabubuti niya yun. Kaya nung sumunod po si King Naaman, pinagaling siya ng Panginoon. At ito yung nakita ko rito din na ginawa ng Lord sa kanyang bayan at sa ating ding mga tao, sa ating mga nagtitiwala sa Panginoon, no? Itong COVID-19, hindi natin alam kung kailan ito tatagal. Hindi natin alam kung mag-i-extend pa. Pero isang bagay yung pinakikita dito ng Panginoon na kung kalooban ito ng Lord na magtagal, tanggapin po natin. Huwag nating pilitin yung kakayahan natin. Huwag nating madaliin, no? Kasi isang proseso ng Lord para gumaling yan, ang buong bayan. Kung ito'y kalooban ng Lord, walang pwedeng maka-stop sa Kanya. Minsan, kaya nagiging worse yung scenario o yung situation, lalong hindi gumagaling kasi pinipilit po natin yung ating sarili. So, ano yung number one reason kung anong dapat nating gawin na ipinakita ng Diyos para makaranas ng kagalingan? Tanggapin po natin kung ito yung kalooban ng Diyos. Hindi yan ipadadala sa atin ng Lord para patayin tayo o pahirapan, kundi para ito sa kabutihan natin. Bakit po? Kung makikita natin dito, ang Diyos, dinala niya yung bayang Israel doon sa isang sitwasyon na kung saan hindi nila gusto, kaya nga bitter, di ba? Pero parang nakita ko dito, talagang ito yung pinakita ng Panginoon na ang healing talaga nag-uumpisa yan doon sa isang sitwasyon na hindi mo gusto o yung hopeless situation na wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi ang tumawag at magtiwala sa Panginoong Diyos. Dalawa lang naman yung pwede mong gawin kapag ikaw ay hopeless. It's either manisi ka ng tao or tumawag ka sa totoong Diyos. At yan yung gusto ng Panginoon. Kasi maraming tao pagka tayo ay nasa bingit na ng alanganin at hindi na natin alam yung gagawin, yan tayo natututo na ang tumawag sa Panginoon. Diyan natin na-exercise yung ating faith. Kaya makikita nyo yung babae na pinagaling ni Jesus Christ dahil sa pananampalataya niya, 12 years na siyang dinudugo. Maraming tumanggi sa kanya, hindi siya napagaling. Si Jesus lang nagpagaling sa kanya kasi nakita ng Lord yung pananampalataya sa kanya. Nandun siya sa kalagayan na wala nang kapag-asa. Pero yung pananampalataya niya, no, nakipagsiksikan siya dun sa maraming tao at gumawa siya ng paraan. So yan yung gustong mangyari sa atin ng Lord. And second, kapag yan po yung ginawa natin, God will provide and God will make a way para ikaw ay pagalingin. Ano yung ginawa ng Panginoon? Inutusan niya si Moises para ibato yung kahoy doon sa tubig o ilaglag doon at naging matamis ulit yung tubig. And speaking of yung kahoy na yun, yung tree na yun, ay parang pinapaalala muli sa atin yung cross ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa mga sugat na kanyang naranasan, pinagaling niya po tayo. By His wounds, we are healed. Hallelujah. So ano yung gusto kong sabihin sa inyo? If you want to experience complete healing sa lahat ng karamdaman na meron tayo, kailangan mong ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at pagsisihan at talikdan ng iyong mga kasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. And third, na pinakita dito ng Panginoon kung bakit sila naka-experience ng healing, no? Ay dinala sila ng Diyos doon saan? Sa lugar ng Elim. At pag pinag-aralan natin yung Elim, sabi diyan, yung Elim ay isang lugar na kung saan ay matiwasay. Bakit po? Meron po doong bukal ng tubig at mapayapa yung lugar na yan. Kung i-connect natin sa ating kapanahunan, dito sa mundo natin, kahit saan ka pumunta, kahit sa pinakasikat pa ng mga hospital, kahit sa St. Luke's pa yan, kahit meron kang pambayad na malaki para
gumaling ka. Sometimes, hindi kayang pagalingin po yan ng mga dalubhasa. Minsan pa nga sinasabi ng mga dalubhasa o ng doktor, ipagpasa Diyos na lang natin. Ano po yung gustong ipakita dito ng Lord? Kung gusto mong makaranas ng kagalingan, pumunta ka sa lugar na matiwasay. Saan po ba yung lugar na matiwasay? Sa church. Pag sinabing church, hindi po yung malalaking building, o hindi yung may mga aircon. O may aircon man, pero pag sinabing church, yan yung samahan ng mga Kristiyano na kung saan ang bida ay ang ating Panginoong Kristo, na kung saan ang tinatawag nila yung totoong Diyos, ang ino-honor nila ay yung totoong Diyos, at hindi yung ribulto doon na binubuhat pa at pinupuntahan nyo pa doon sa ibang lugar at hahalikan. Doon ka lalong nagkakasakit. No? So walang ibang pinakaligtas na lugar dito, walang elem dito sa ibabaw ng mundo na to, kundi yung church. At anong sabi ng Panginoon nung dinala sila sa elem? Ay meron po doong 12 bukal ng tubig. And speaking of 12, alam naman po natin na pag sinabing 12, yan po yung 12, o yan po yung tao ng Diyos. People of God sa panahon ng lumang tipan at sa panahon ng bagong tipan. Anong pinakikita ng Lord? Kung gusto mong makaranas ng kagalingan, pumunta ka sa church, lapitan mo yung mga tao ng Diyos. Puntahan mo yung pastor, ipapanalangin ka niya. Puntahan mo yung mga lingkod ng Lord, ipapanalangin ka niya. Yung 70, it represents also the people of God. Di ba sa New Testament? Kung maalala ninyo, ang Lord ay nagtalaga ng 12. Tinawag niya yung 12 disciples at binigyan niya daw ito ng kapangyarihan, ng authority to heal any kinds of sickness. Ganon din yung 70 people o yung 72, binigyan niya ng karapatang ito para magpagaling ng iba't ibang karamdaman at mangaral ng tungkol kay Kristo. So nakita niyo na, pagka kayo may karamdaman, of course yung mga doktor, yan ay mga instrumento ng Panginoon. Pero ang hindi nila kayang gawin ay yung kayang gawin ng mga Kristiyano, yung mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. So sana po ay nakita natin dito kung paano natin may experience yung kagalingan. But of course, last steps dito na sinabi ng Lord, balikan po natin yung ating text. Sabi dito, He said, if you listen carefully to the Lord your God. So malinaw dito na sinasabi ng Panginoon, siya ang totoong doktor na nagbibigay po sa atin ng mga dapat nating gawin. Makinig po tayo sa Kanya and do what is right in His eyes. Ito yung mga practices everyday na dapat nating gawin, dapat nakalulugod sa Panginoon. And if you pay attention to His commands and keep all His decrees, hindi po talaga ito mismo yung gamot, pero makikita natin dito, ito'y parang prevention, no? Kasi sabi dito ng Lord, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian. So in other words, kung tayo susunod sa Panginoon at makikinig sa Kanya, gagawin niya natin yung pinag-uutos niya, hindi tayo makakaranas ng sakit. So kaya nga sabi, totoo yung prevention is better than cure, di ba? So, paano natin mape-prevent yung diseases sa buhay natin? Makinig tayo at sumunod sa ating Panginoon. So, kalimutan na daw nila yung mindset ng mga Egyptians. Huwag na nilang balikan. Paulit-ulit nilang binabalikan yung nangyari doon sa kanila sa Ehipto at kinukumpara pa nila, no? Hindi na po. Kasi, meron na tayong totoong manggagamot ang Panginoong Jesucristo. Sundin lamang po natin siya at patuloy na pagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos because He is our Jehovah Rapha. God bless you all mga kapatid at nawa po ay kahit papaano ay nagets nyo yung ating pinag-aralan at pagagalingin po tayo ng ating Panginoon.